Sulong QC. Daan-daang siklista ang sumali sa Katipunan Freedom Trail, padyak pabalik sa kasaysayan, bilang bahagi ng pagdiriwang ng 84th founding anniversary ng QC. Tinahak ng bike riders ang may higit 20 kilometrong ruta na dumaan sa mahalagang historical site sa lungsod. Nakiisa si Mayor Joy Belmonte sa first ever Entrepinoy MSME Conference o MCON 2023 ng Entrepinoy Volunteers Foundation Incorporated na idinaos sa Miriam College. Ibinahagi ng alkalde ang ibinibigay na suporta ng QC government sa maliliit na negosyante, pati na ang iba-ibang livelihood programs ng lungsod. May bago ng diagnostic center na pwedeng puntahan kasunod ng pagbubukas ng unang branch ng Prime Health Imaging PET-CT Scan Center sa Malacca Street, Barangay Pinyahan. Bukas na rin ang bagong Center for Wellness sa Diliman Doctors Hospital na kumpleto sa diagnostic facilities. May alok pang health screening packages sa Wellness Hub. Christmas is in the air na talaga kasunod ng pagbubukas ng SM Northern Holiday Express. Tampok ang 60-foot tall na Christmas tree sa SM North EDSA The Block Atrium. Pwedeng bisitahin ng pampamilyang atraksyon hanggang January 7, 2024. Muling isinagawa ang Relay for Life ngayong taon sa Quezon Memorial Circle. Layo nitong itaas ang kamalayan kaugnay sa sakit na cancer at bigyan ng pagpapahalaga ang survivors, patients, carers at mga namayapa dahil sa sakit. Bumisita ang mga kawani ng Philippine Commission on Women para magsagawa ng monitoring at evaluation visit sa Quezon City. Ibinida sa kanila ang QC Protection Center at QC Social Hygiene and Sundown Clinics. Nagdaos ng benchmarking activity ang mga opisyal ng biliran para alamin ang best practices ng lungsod kaugnay sa digitalization efforts ng QC, partikular na ang online application ng business permits. Nag-benchmarking activity din ng ilang German officials para pag-aralan ng disaster management, law and order, risk communication at housing programs ng Quezon City. Kabilang sa mga ibinida ang urban farms, risk communication, climate action initiatives at ang Galing Puok 2023 awardee na iRise Up. Napatunayang epektibo sa pagbabawas ng single-use plastic sa lungsod ang Kuha sa Tingi program ng QC-LGU. Sa culminating activity ng programa, lumabas na higit 47,000 sachets ang nabawas kasunod ng 8 linggong pilot run nito sa 30 tindahan ni Ate Joy Partners. Na-turnover na ng Manila Water Foundation ang mga refrigerated drinking fountain at portable hand washing station sa Bagong Pag-asa Elementary School, na layong siguruhin na malinis at ligtas ang inuming tubig ng mga estudyanteng Q-citizens. Halos 900 campaign material sa iba-ibang distrito para sa nalalapit na barangay at SK elections ang tinanggal sa Operation Baklas dahil hindi nakapaskil sa designated poster areas sa lungsod. Bilang suporta sa BPO companies sa lungsod, pinangunahan ni Mayor Joy ang ribbon-cutting ceremony ng bagong palapag ng AFNI na bahagi ng pagpapalawak ng operasyon ng kumpanya. Open for business na ang Motor Trade Honda East Ave flagship. Ito na ang ika-45 branch ng Motor Trade sa QC at ika-100 branch ng Honda Philippines sa Motor Trade. Nakiisa ang pamahalang lungsod sa pagdiriwang ng ika-4 na taon ng pagkakatatag ng National Council Against Child Labor na binubuo ng iba-ibang government agencies para wakasan ang child labor sa bansa. Graduate na ang mga kababaihang negosyante na kasama sa programa ng Academy for Women Entrepreneurs. Sumalang sa pitching competition ang mga kalahok kung saan ang mananalo ay mabibigyan ng 10,000 pesos na dagdag puhunan. Otomatiko na ring benepisyaryo ng pangkabuhayang QC ang lahat ng nagsipagtapos. Inabutan ng financial assistance ang 83 pamilya na nasunugan sa Barangay Masambong, Holy Spirit, Pansol, Novaliches Proper at Cruz Naligas. 10,000 piso ang binigay sa house owners, habang 5,000 piso naman para sa mga renter at sharer. Nanumpa na higit 360 na bagong halal na opisyal mula sa iba-ibang club at organisasyon ng School Parent Teacher Association at Supreme Secondary Learner Government ng Don Alejandro Roses Senior Science and Technology High School.
Dumalo bilang keynote speaker si Mayor Joy Belmonte sa ginanap na Talakayang Alay sa Bayan 2023 ng Department of Political Science ng Ateneo de Manila University. Binigyang diin ni Mayor Joy na naibalik ang tiwala ng Q-citizens dahil sa mabuting pamamahala, kaya kabi-kabila ang programa at proyekto ng lungsod. Nakasama naman ang alkalde sa open forum si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Bukas na ang Housing Trade Exhibit ng National Real Estate Association Incorporated at Department of Human Settlements and Urban Development sa Trinoma. Suporta ito sa pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program ng National Government. Tampok sa exhibit ang mga serbisyo at proyekto ng housing at real estate stakeholders. Pwede na ring madalaw ang kauna-unahang LGU-established book nook sa Walter Mart North EDSA sa pangunguna ng Quezon City Public Library. Layo nitong gawing mas accessible sa mga batang Q-citizen ang mga libro at learning materials bilang tugon sa learning poverty. Pinirmahan na ng Quezon City at Consultative Group on International Agricultural Research ang Memorandum of Agreement para magsagawa ng pananaliksik kung paano mas mapapalago pa ang mga ani sa urban farms sa lungsod. Sa kasalukuyan, may higit 750 urban farms sa QC. Nagsagawa ng Agrario Trade Fair ang Department of Agrarian Reform Central Office kung saan tampok ang samut-saring produkto ng agrarian reform beneficiary entrepreneurs at exhibitors mula sa iba-ibang rehiyon sa bansa. Ginawaran ng Bayani Ka Award ang 16 na tauhan ng City General Services Department dahil sa kanilang maagap na pag-apula ng sunog na naganap sa QCID storage noong Agosto. 3 CGSD employees din ang binigyan ng QC Honesty Exemplar Award kasunod ng pagsasauli nila ng mga gamit na napulot sa Quezon City Hall Complex. 11 barangay pa ang nadagdag sa drug-cleared barangay sa QC. Sa kasalukuyan, 74 na barangay na ang malinis sa impluwensya ng iligal na droga base sa tala ng QC Anti-Drug Abuse Advisory Council. Walang hintong naging pag-alalay ng pamahalang lungsod sa mga commuter kasunod ng isinagawang tigil pasada ng mga pampublikong sasakyan. Patuloy ang naging serbisyo ng Q-City Bus habang may libreng sakay din ang iba-ibang departamento.